Dito muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Noong unang panahon, may isang napakahirap na lalaki sa isang nayon. Kumakain lamang siya ng anumang nahuhuli niya sa kagubatan. Isang beses lang sa loob ng 2 o 3 araw, nangangaso ang lalaki. At dinadala niya pa uwi ang mga nahuling hayop, niluluto niya ito at saka kinakain. Hindi siya nagtatagal sa kagubatan dahil natatakot siya sa mga leopard na gumagala roon. Isang mainit na hapon, nagtungo sa kagubatan ang lalaki. Dahan-dahang naglalakad sa kagubatan ng lalaki nang makita niya ang isang ibon na nakadapo sa mababang sanga ng puno. Maingat ang kanyang mga hakbang, kaya hindi siya napansin ng ibon hanggang mabilis niyang dinakma ang ibon. Tuwang-tuwa ang lalaki dahil may nahuli siyang ibon. Paalis na sana ang lalaki nang may makita siyang isang malaking usa na nakatayo malapit sa puno. Naisip ng lalaki na mas makaka-jackpot siya kung usa ang maiuuwi niya kaysa sa ibon. Tamang-tama at mayroon pa siyang natitirang isang palaso at maaari niya itong gamitin sa usa. Bunsod po nito, binitawan ng lalaki ang ibon na nasa kanyang kamay at kinuha ang natitira niyang palaso at saka pinana ang usa. Sa parte naman po ng usa, agad itong napansin ang lalaki, kaya mabilis na nakatakbo ang usa palayo bago pa tumama sa kanya ang palaso nito. Ang lalaki naman, naiwang walang huli. Wala na ang usa at wala na rin ang ibon. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Ang kasakiman at sobrang paghahangad ng mas malaki kadalasang nauuwi sa pagkawala ng lahat. Yung tipong mayroon ka na nga, pero dahil hindi ka pa kontento sa kung ano ang nasa iyo, maghahangad ka pa ng mas malaki. At sa sobrang paghahangad na yan, minsan nakakagawa tayo ng mga desisyon na padalos-dalos. Mga desisyong siya ring nagiging dahilan kung bakit pati yung siguradong hawak na natin nawawala pa. Walang masama sa mangarap, mga kanyusik. Walang masama sa maghangad ng maayos sa buhay, ng mas maraming oportunidad or ng mas magandang kinabukasan. Lalo na kung pinaghihirapan mo naman at pinagsisikapan mo naman, natural lang yan dahil tayo ay tao, mga kanyusik. Pero sumasama lang yan kapag umiiral na ang pagiging sakim at gahaman. Yung tipong wala ka nang pakialam kung tama pa ba ang ginagawa mo, kung nakakalamang o nakakatapa ka na ng kapwa mo, basta makamit mo lang yung gusto mo. Kaya ang paalala ng kwento sa atin, mga kanyusik, matutong makontento, magpasalamat at maging responsable sa mga desisyong ginagawa natin. Dahil minsan, sa kakahabol po natin ng mas malaki, hindi po natin namamalayang pinakakawalan na pala natin ang mga malalaking biyaya na mayroon tayo. Sabi nga po sa Proverbs chapter 28 verse 22, "The stingy are eager to get rich and are unaware that poverty awaits them." Yan, parang po yung lalaki sa kwento, mga kanyusik, no? Nagmamadaling makuha yung sa tingin niya ay mas makaka-jackpot siya. Pero ang nangyari, nauwi lang sa wala. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.